Napaisip si Yuan kung kailan daw kaya nakarating si Hargon sa kanyang tabihan dahil sa bilis nito. Tinanong ni Yuan kung siya nga raw ba ang kinakausap nito. Sumagot naman si Hargon na siya nga raw ang tinatanong niya. Itinuro niya ito at tinanong kung tama nga raw ba ang hinala niya na pyromancy robe ang suot ni Yuan. Hindi raw ito item na maaaring makuha sa loob lang ng tutorial. Nagtanong ulit siya kung paano raw ito nakuha ni Yuan. Sinagot naman ito ni Yuan at sinabing bili niya raw ito gamit ang kanyang points. Nagulat si Hargon, napaisip siya kung paano nagawang mabili ni Yuan ang napakamahal na item na ito. Tinanong naman ni Hargon kung ano na raw ang level ni Yuan. Sinabi naman ni Yuan na hindi ba raw kabastusan ang magtanong ng mga bagay na ganoon. Napakamot naman sa ulo si Hargon, tama nga raw si Yuan, pero ito na raw ang common practice sa loob ng tutorial. Sinabi niya rin na hindi na raw siya magtatanong ng marami. Inalok niya na lang si Yuan kung gusto ba raw nitong sumali sa grupo ni Hargon. Agad naman itong tinanggihan ni Yuan at sinabing good luck na lang daw dito. Pinagpawisan si Hargon, hindi niya lubos maisip na may taong tatanggihan ang inaalok niya. Tinawag niya ang papalayong si Yuan, sinabi niya na siguro raw ay hindi pa lang nito alam kung sino talaga siya. Magpapakilala pa sana ito pero sinabi ni Yuan na hindi raw siya interesado. Nakaramdam naman ng pagkainis ang naiwang si Hargon, hindi niya hahayaang masira ang kanyang pride. Inipon ni Hargon ang power of thunder sa kanyang mga paa. At agad na hinabol ng napakabilis si Yuan, habang tumatakbo ay humihiyaw ito at sinabing huminto raw si Yuan. Nakasalubong ni Hargon ang grupo ng mga halimaw, sa tulong ng kanyang mana ay nag-ipon siya ng kidlat sa kanyang hintuturo. Sa isang kumpas lang ay nahati ang katawan ng napakalaking halimaw. Lahat ng halimaw na madaanan ni Hargon ay agad na namamatay sa lakas ng kanyang kidlat na kapangyarihan. Huminto sa paghabol si Hargon, iniisip niya kung bakit ba raw napakabilis ni Yuan. Mukhang hindi naman daw ito gumagamit ng speed boosting skill, gaano raw kaya kataas ang stats nito? Iniisip ni Hargon kung pure blood din ba raw si Yuan. Marami nga raw siyang natatandaan na mabibilis na pure bloods. Taga El Forado raw kaya si Yuan, siguro raw isa itong eksperto mula sa martial realm. Maaari rin daw na isa itong descendant ni Hermes. Napangiti si Hargon habang iniisip kung sino nga raw ba si Yuan. Akala raw niya ay maboboring siya doon, mukhang nakakainteresado na ngayon ang kanilang tutorial. Makikita si Yuan sa sanga ng isang puno. Lumingon siya sa kanyang likuran at iniisip kung hindi na raw ba siya hinahabol ni Hargon. Napakabilis nga raw ni Hargon kahit na hindi naman speed ang specialty nito. Kilala raw ito sa matindi niyang brute force sa paggamit ng kanyang kuryente. Tumalon si Yuan pababa ng puno, naalala niya ang sinabi sa kanya ng tutorial administrator. Sinabi sa kanya ng tutorial administrator na sirang-sira na raw ang balanse ng tutorial. Mukhang hindi lang pala siya ang tinutukoy nito. Patungo si Yuan sa loob ng isang kuweba. Wala naman daw siyang kinalaman kay Hargon kaya hindi niya na ito iisipin. Sa loob ng kuweba na pinasok ni Yuan ay nagkalat ang napakaraming dugo. Kasunod noon ay ang notification na napatay raw niya ang isang gnoll. Nagkaroon din ng 0.001% ang completion rate ng kanyang heaven-slaying stars. Pagkatapos niyang mapatay ang isa pang gnoll ay inatake na ulit niya ang iba pang gnoll na halimaw sa loob ng kuweba. Nagkaroon ulit ng 0.001% ang completion rate ng kanyang heaven-slaying star. Kada patay niya sa kada gnoll na halimaw ay nadadagdagan ng kaunti ang completion rate ng kanyang bagong skill. Tiningnan ni Yuan kung ano na ngayon ang completion rate ng heaven-slaying star. Umabot na ngayon sa 0.01% ang completion rate nito. Napakaraming araw niyang napatay na gnoll na halimaw pero bahagya na raw gumalaw ang completion rate ng skill na ito. Kung gusto raw talaga niya itong pataasin ay kailangan raw niyang manghunting ng mas matataas na level na halimaw. Gumamit si Yuan ng scentless powder at ikinalat ito sa loob ng kuweba. Mukhang nakarecover na raw ng sapat ang kanyang katawan at maging ang icy aura sa kanyang katawan ay tuluyan na ring nawala. Nakahanda na raw siya ngayon, binuksan ni Yuan ang kanyang inventory at may balak siyang kuhanin dito. Kinuha niya ang Giant's Heart na nagmula sa katawan ni Surutra.
Habang sinusubo niya ito ay naalala niya ang payo sa kanya ng isa niyang kaibigan. Kinagat niya at kinain ang Giant's Heart. Sinabi ng kaibigan niya na kailangan niya raw makonsumo ang item na ito bago pa matapos ang tutorial. Pagkakain ni Yuan sa Giant's Heart ay dumaloy sa kanyang katawan ang kapangyarihan nito. Tumibok din ng napakalakas ang kanyang puso, nakatanggap siya ng notification na nakonsumo niya raw ang lifeblood ng giants at demons. Pinipilit tiisin ni Yuan ang sakit na dulot ng pagkonsumo ng Giant's Heart. Nag-umpisa ng pasukin ng Giant's Blood ang kanyang katawan. Kasunod noon ay napasok na rin ito ng Demon's Blood. Nakatanggap din siya ng notification na naglalaban-laban na raw ang kanyang human, giant, at demon blood sa kanyang katawan. Ginamit na rin ni Yuan ang kanyang Cinder Eyes, sobrang-sobra na raw ang init na nararamdaman niya. Wala raw magawa ang kanyang pyromancy robe dahil nagmumula raw sa loob ng kanyang katawan ang init at hindi sa labas. Sinusubukan namang labanan ng Cinder Eyes ang Flames of the Giants. Para raw dinudurog ang kanyang buto at muscles at dumadaloy daw pabaliktad ang kanyang dugo. Hindi na nagawang malabanan ng kanyang Cinder Eyes ang Flames of Giant. Wala raw madaling paraan para malampasan niya ang pananakit na ito. Kailangan niya raw itong tiisin gamit ang kanyang mental fortitude. Dapat daw ay tibayan ni Yuan para makakuha siya ng mas maraming kapangyarihan na maaari niyang magamit. Habang nakahiga sa loob ng kuweba ay naalala niya ang ipinayo sa kanya ni Hercules. Ang Giant's Blood daw ay item na kalimitang ginagamit sa pagbalot sa panlabas na katawan at hindi dapat kinakain. Ang pagkain nga raw nito habang nasa tutorial pa lang ay masasabing pagpapatiwakal. Kaya nga raw kahit anong mangyari ay kailangang makuha ni Yuan ang Cinder Eyes. Kapag daw hindi niya nakuha ang Cinder Eyes ay sekuan na raw agad nito ang Giant's Heart. May isa lang daw tsansa si Yuan, pilit pa ring nilalabanan ni Yuan ang init ng kanyang katawan. Dahil dito ay umangat ng tig-iisa ang kanyang strength at constitution. Nadagdagan ulit ng isang point ang kanyang strength at arcane power. Nagkaroon din ng dagdag na points ang kanyang constitution at strength. Nagpatuloy ang mga notification ng pagtaas ng kanyang stats. Napaisip si Yuan kung ilang oras na raw kaya ang lumilipas simula nang sinimulan niya ito. Sa ilang sandali na lang daw ay darating na ang inaabangan niya. Natanggap niya ang notification na naglalaban daw ang kanyang Cinder Eyes at Flames of the Giants. Magagawa na raw niyang makontrol ang Flames of the Giants sa pamamagitan ng Cinder Eyes. At para sa pagtupad ng mga kondisyon para sa nakatagong piraso, ang Colossal Fire skill ay nakuha ni Yuan. Nadismaya naman si Yuan sa Colossal Fire na natanggap niya. Hindi raw ito ang skill na gusto niyang makuha. Natumba si Yuan sa sahig ng kuweba at sinabing masisiraan na raw yata siya ng ulo. Lumipas ang oras at naging gabi na sa kanilang panghuling tutorial. 707 oras 54 na minuto at 48 segundo ang natitirang oras ng kanilang tutorial. Patuloy pa rin si Yuan sa pagkonsumo ng Giant's Blood. Ilang oras na siyang nakahiga sa sahig ng kuweba. Mahigit kalahating araw na raw ang lumilipas. Medyo marami na rin nga raw ang stats na nakuha ni Yuan, pero hindi ito ang resulta na nasa isip niya. Napaisip si Yuan kung nagkamali ba raw sila, ang normal nga raw na paggamit nito ay kailangan nilang pumatay at maligo sa dugo ng 10,000 higante. Kaya hindi niya nga raw talaga inaasahan na makukuha niya ito ng napakadali. Itinikom ng mahigpit ni Yuan ang kanyang kamao, iniisip niya kung dapat na raw ba siyang makontento sa stats at skill na nakuha niya. Ibinuka na niya ang kanyang kamao, hindi niya na raw kayang magpatuloy pa. Nang bigla niyang narinig ang notification na natupad na raw niya ang kondisyon para sa nakatagong piraso. Agad niya namang binasa ang notification upang siguraduhin kung tama nga raw ba ang rinig niya. Nakatanggap din siya ng notification na nagawa na niyang maabsorb ang lifeblood ng giants at demons. Naperpekto na niya nga raw ang pagkonsumo ng Giant's Heart sa loob ng tutorial. Unti-unti nang pumipikit ang mga mata ni Yuan. Bago siya tuluyang makapikit ay sinabi niya na nagtagumpay nga raw siya. Dumilim ang paningin ni Yuan at nahulog ang kanyang isip sa mahimbing na pagkakatulog. Nakatulog na siya bago pa dumating ang inaabangan niyang notification. Nagawang makuha ni Yuan ang skill na Gigantification.
676 na oras, 18 minuto at 48 segundo na ang natitirang oras ng kanilang tutorial. Halos kalahating araw ulit siyang nakatulog, hindi niya raw akalain na mawawalan siya ng malay ng 2 beses habang nasa tutorial. Bumangon na si Yuan, kailangan na raw niyang magmadali. Ang pinakamabilis raw na record ng pagtapos ng final tutorial ay sa loob ng 1 linggo. At kilala niya raw ang nagtala ng record na ito. Ito nga raw ay si Odin, ang pinakadakilang magic fighter na namuno sa giant faction ng Asgard. Hindi raw magpapatalo si Yuan, kailangan niya raw ng mataas na pwesto para sa katuparan ng mga balak niyang gawin sa hinaharap. Tiningnan ni Yuan ang ranking ng kanilang tutorial. Ang nangunguna dito ay si Hargon na may 1036 na CP, pangalawa si Yolche na may 689 na CP, pangatlo si Palad Inte na may 637 CP, pang-apat si Lee Songyuon na may 514 na CP, at ang panglima ay si Elador na may 451 CP. Gaya nga raw ng inaasahan ni Yuan, si Hargon nga ang nangunguna sa ranking. Napakalaki rin daw ng lamang nito kumpara sa iba. Ang panglima na si Elador at pangtatlo na si Palad Inte ay magkapatid na ranker mula sa mundong Pantimium na kung saan ay napaka-develop ng magic at swordsmanship. Kung tama nga raw ang natatandaan niya, sumali rin daw ang mga ito sa tutorial ng 2 o higit pang mundo. Hindi pa raw noon naririnig ni Yuan ang pangalan ng pangalawang si Yolche. Siguro raw ay pure blood din ito. Mukhang parehas daw ang mundong pinagmula ni Yuan at ng ika-4 sa ranking na si Lee Songyuon. Nasabi niya raw ito dahil sa pangalan nito, pero wala rin daw siyang narinig na kahit na ano noon tungkol kay Lee Songyuon. Siguro raw ay hindi nakapasok ng tower o namatay na agad sa tutorial ang mga hindi niya nakilala sa ranking. Hindi na inisip ni Yuan kung sino pa ang mga ito dahil wala na rin naman daw magbabago. Napakaraming oras na raw ang sinayang niya, titingnan na lang daw niya ang kanyang status window bago siya mag-umpisa. Sa mga sandaling ito ay level 57 na si Yuan, ang mga stats na meron siya ay 72 strength, 51 dexterity, 65 constitution, 47 perception, at 60 arcane power. Napakalaki nga raw ng iniangat ng kanyang strength at constitution sa pagkonsumo niya ng Giant's Heart. Kailangan niya raw mag-ingat at mapanatili na balanse ang kanyang stats. Ang skill na Colossal Fire, hindi basta-basta namamatay ang apoy na dala ng skill na ito. Nananatili itong nagliliyab hanggang sa matagal na panahon. Napapataas ang lakas ng skill na ito sa pamamagitan ng pagdagdag ng proficiency at paggamit ng arcane power. B- ang rank nito at 0% pa lang ang proficiency. Hindi man daw ganoon kataas ang rank ng skill na ito pero magagamit niya raw ito dahil kailangan ng araw niya ng AoE attack. Lumabas na ng kuweba si Yuan sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Nakasikat na ang araw sa oras na iyon, nasilaw si Yuan dahil sa tagal niyang nanatili sa dilim. Noong nasanay na ang mata niya sa liwanag ay may gusto agad siyang subukan. Gumamit siya ng skill at ini-activate ang skill na Cinder Eyes. Tiningnan niya ang isang direksyon kung saan makikita ang napakaraming puno. Sa gitna ng kagubatan na ito ay nakita niya ang isang kampo. Napakaraming orc na halimaw ang naninirahan sa kampong ito. Ang mga orc ay mga rare na halimaw sa ibabang palapag na nagtataglay ng talino. Kaya nga raw nakakabuo ang mga ito ng tribo na nagpapahirap para mapatay ang isa sa kanila. Pero hindi raw ito mahirap para kay Yuan, naglakad si Yuan papunta sa tribo ng mga orc na halimaw. Umalisto naman ang lahat ng mga orc na halimaw na naroon. Bagay na bagay niya nga raw na pagpraktisan ang tribong ito sa bago niyang skill na Colossal Fire. Ginamit niya ang Colossal Fire at gumawa siya ng pabilog na apoy upang walang makatakas sa mga orc na ito. Napahiyaw naman ang lahat ng orc dahil sa apoy sa kanilang katawan na hindi nila maalis-alis. Kasalanan daw ito ng taong si Yuan. Binuksan ni Yuan ang kanyang inventory at kinuha ang well-sharpened sword. Inatake niya ang mga nasusunog na orc upang mapabilis ang pagpatay sa mga ito. Hindi na raw siya mag-aaksaya pa ng panahon. Ang ranking ngayon ni Yuan ay 15,104 at mayroon siyang 67 CP. 6 na araw na lang daw, tatapusin niya raw ang tutorial na ito ng mas mabilis sa pagtapos ni Odin.
Lumipas ang ilang oras at nasa pangalawang pwesto na ng ranking si Yuan at mayroon na rin siyang 5,266 na CP. Naisip naman ni Hargan na ito nga ang lalaking nakita niya sa pag-uumpisa ng kanilang panghuling tutorial. Hindi niya raw nagawang may tanong ang pangalan nito pero sigurado raw siya na ito yon. Akala raw niya ay isa lang itong lalaki na may mabilis na paa pero nagawa raw nitong makahabol sa ranking sa ilan lang oras. Tinanong ng isang lalaki kung bakit parang natutuwa raw si Hargan. Sumagot naman si Hargan na may lalaki raw na gusto niyang may-recruit kahit na ano pa man ang mangyari. Tinanong ng lalaki kung si Kim Yuan ba raw ito. Ang lalaking kausap ni Hargan ay si Lee Sung-yeon, isang partisipante na nagmula sa mundong Earth. Namumukod tangi ang talento nito sa pagkontrol ng mana. Tinanong ni Hargan kung kilala raw ba ito ni Lee Sung-yeon. Mukhang parehas daw sila ng pinagmulan na mundo pero hindi niya raw ito kilala. Hinulaan niya lang daw ito dahil ito raw ang kalahok na bigla na lang sumulpot sa ranking. Sa bilis raw ni Yuan ay hindi imposible na mataasan na niya ng ranking si Hargan. Sinabi naman ni Hargan na kaya raw nangyari yun dahil naging busy siya sa paghahanap sa mga kasamahan niyang naroon. Naisip ni Hargan na maganda na raw ang nabuo niyang team pero may isa pa raw open na spot. Sakto raw ito sa lalaking nagngangalang Kim Yuan. Inaya ni Hargan ang kanyang mga team members at sinabing umpisahan na raw nila ang pangha-hunting. Tinanong ng isang kamiyembro ni Hargan kung ito nga raw ba ang hinahanap nila. Sinabi niya na siya raw ang nakahanap nito. Ito ay si Palad Inte, isang partisipante na nagmula sa Pantimium na may pinaghalong dugo ng elf at dark elf. Medyo nainis naman si Hargan dahil tinawag siyang adyushi ni Palad Inte. Sinabi ni Hargan na good job daw at tingnan na raw nila ito. Pinalayo niya ang iba para hindi ang mga ito madamay sa mangyayaring shockwave. Itinikom ni Hargan ang kanyang kamao habang suot ang kanyang item na gloves. Sinuntok niya ang lupang kinatatayuan niya, nagkabitak-bitak naman ito sa lakas ng pagsuntok ni Hargan. Sinabi naman ni Lee Sung-yeon na halos isang araw na raw silang naghahanap pero nandito lang pala ang lugar na hinahanap nila. Sumagot naman si Hargan na kung hindi raw sa tulong ni Palad Inte, siguro raw ay aabutin pa sila ng paghahanap ng ilang araw. Inaya na rin niya ang kanyang mga team members at sinabing pumasok na rin daw sila. Agad namang nagsunuran sa pagpasok sa bagong lagusan ang lahat ng mga ito. Sinabi ng isa sa kanyang mga kamiyembro na napakaluwag daw ng lugar na ito na para ng isang kuweba. Naisip naman ni Palad Inte na mag-scout muna sa buong area bago sila magsimulang gumalaw. Tinanong ni Palad Inte kung ano raw ang problema ng kanyang adyusi. Naisip naman ni Hargan na may kakaiba raw doon, ang notification daw ng pagdiskubre nila ng dungeon ay hindi pa lumalabas. Bakit raw kaya nangyari yun? Napaisip siya kung may iba na ba raw partisipante ang naunang makarating sa lugar na yon. Tinawag naman ni Lee Sung-yeon ang kanyang captain na si Hargan. Sinabi ni Lee Sung-yeon na tingnan daw nito ang ranking. Kahit naguguluhan ay agad namang tiningnan ni Hargan ang ranking. Sa ranking ay nakita niya na nasa pang-unang pwesto si Yuan at mayroon na rin itong 5,679 na contribution points. Hindi makapaniwala si Hargan sa nakita niya, hindi niya lubos maisip na mauunahan na siya ni Kim Yuan. Dahil doon ay agad namang naghanap si Hargan ng mga halimaw na maaari niyang mapatay. Minamadali niya ang pagpatay sa mga ito upang mahabol ang contribution points ni Yuan. Sinabi ng isang miyembro ng team ni Hargan na mukhang naiinis daw ang captain nila. Sumagot naman si Lee Sung-yeon na hindi raw siya sigurado pero mukhang nawala na raw ang inis nito at napalitan na ng motibasyon. Tinanong ni Elador, isa ring partisipante na nagmula sa Pantimium na may pinaghalong dugo ng elf at dark elf kung nakikipagpaligsahan ba raw si Hargan kay Yuan. Sumagot naman si Lee Sung-yeon na mukhang ganoon na nga. Sinabi naman ng isa pa nilang miyembro na hindi raw sila makakapag-hunting ng maayos sa sitwasyong ito. Lahat ng naroong halimaw ay pinapatay na ni Hargan. May sumagot naman at sinabing hatiin na lang muna nila sa dalawa ang kanilang grupo. Ang miyembro na ito ay si Yoche, isang pure blood mula sa tower. Ipinanganak sa pamilya ng mga mercenaries na gumagamit ng magic. Sinabi ni Hargan na sakto raw dahil nasa crossroad na sila. Pamumunuan daw nina Elador at Palad Inte ang bawat grupo para mayroon pa rin silang kontak sa isa't isa.
Tinawag niya sina Yolche, Songyuon, Elador, Fail, at Typhoon. Magtungo raw ang mga ito sa kanan, magiging maayos daw ang team na ito dahil naroon si Yolche. Inilabas ni Yolche ang kanyang sandata at sinabing naiintindihan niya raw ito. Sinabi niya na magkita-kita na lang daw sila paglipas ng ilang oras. Gumamit ng Mana Blast ang isa sa mga miyembro ng team ni Hargon. Ginamit ito ni Lee Songyuon sa pag-atake niya sa isang grupo ng mga halimaw. Nag-umpisa na rin sa pangha-hunting si Yolche at naglakad sa pader ng kuweba. Nagagawa niya ito dahil sa taglay niyang bilis pagbaba niya ay agad niyang pinagpuputol ang katawan ng mga halimaw na nasa harapan niya. Napakarami ng halimaw ang nagawang mapatay ng grupo ni Yolche. Sinabi ng isa sa mga ito na nakakapagod raw ang ilang oras nilang pangha-hunting. Naisip naman ni Lee Songyuon na 2 beses niya na lang magagamit ang kanyang Mana Blast. Kailangan na raw niya ngayong magtipid ng mana. Napadpad ang grupo ni Yolche sa harapan ng isang napakalaking pinto. Iniisip nila kung ito na nga raw ba ang gate at kung boss room ito. Napatanong naman si Elador kung ano raw ang boss room. Sumagot naman si Lee Songyuon na ito raw ang tawag nila sa mga lugar na ganito sa kanilang mundo. Dumating naman si Yolche at sinabing kahit daw tapos na sila sa pangha-hunting ay wag daw ng mga itong ibababa ang kanilang depensa. Malalagay raw sila sa panganib kapag nawala sila sa focus at naging kampante. Ngumiti naman si Lee Songyuon at sinabing tama nga raw ang payo ni Yolche. Gusto niya ring tingnan kung ano na ang ranking. Nagulat si Lee Songyuon sa nakita niya sa pagbukas niya ng ranking list. Tinanong naman ni Yolche kung ano raw ang problema. Sumagot naman si Lee Songyuon na tingnan daw nila ang ranking. Bigla namang lumindol sa loob ng kuweba, naghanda ang grupo ni Yolche sa maaaring mangyari. Mukhang nanggagaling daw ang malakas na lindol sa likuran ng gate. Sinabi ni Yolche na ihanda raw ng mga ito ang kanilang depensa at bumalik sa kani-kanilang posisyon. Naisip naman ni Lee Songyuon na may kaugnayan ang paglindol na ito sa pagtaas ng contribution points ni Yuan. Nagdadalawang isip siya kung naroon nga raw ito sa loob ng gate. Pumasok sina Yolche sa loob ng boss room, sa loob nito ay makikita ang sira-sirang sahig at pader. Nagkalat rin ang dugo sa lugar na ito. Nagulat naman ang grupo ni Yolche dahil nakatanggap sila ng notification na nakumpleto na raw ang boss raid sa pagpasok pa lang nila. Pinagmasdan naman ni Lee Songyuon ang lalaking nasa loob ng boss room. Ito nga raw ang lalaking yun, nakita niya ang imahe ni Yuan at ang patuloy na pagtaas ng contribution points nito. Mula sa usok ay makikita ang anino ni Yuan na may nagniningas na mga mata. Hawak ngayon ni Kim Yuan ang first place at mayroon na rin siyang 10,149 na contribution points.